Maligayang pagdating sa From Sender PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, maririnig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo at tagumpay. Ako si Miss M at samahan mo ako kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan o inspirasyon. Sama-sama nating pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma, isang liham, isang kwento mula sa puso. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mara. Isa po akong ina ng 4 na anak, 41 years old, at asawa ng isang lalaking 22 years ko nang kasama sa buhay. 19 years old pa lang ako nang pinakasalan ko ang asawa ko. Noon, akala ko siya na ang makakasama ko habang buhay. Siya ay 30 years old noon at ako'y batang-bata pa. Pero dahil na rin siguro sa paniniwala ko noon na mas ligtas ang buhay kung may asawa, napasubo ako sa buhay na hindi ko akalaing magiging ganito. Sa loob ng 22 years, ako ay naging isang housewife. Wala akong ibang iniintindi kundi ang pamilya ko. Ako ang gumigising sa madaling araw para magluto, maglaba, mag-asikaso sa mga bata. Tinuruan ko silang maging mabubuting tao. Pinalaki ko silang maayos kahit hindi kami marangya. Sa totoo lang, sa paunti-unting ipon ko galing sa online selling, pagtitinda ng burger at halo-halo, nakatulong ako magpaayos ng bahay namin. Pero sa likod ng maayos na tahanan at mabubuting anak, ako'y isang asawang binubugbog kapag nalalasing ang asawa ko. Hindi niya ako hinahayaang maging asawa sa tunay na kahulugan. Hindi niya ako pinahahalagahan, ni hindi nga niya ako sinisipinan. Kapag sumasahod, madalas kulang, o minsan, hindi na lang talaga siya nagbibigay. Babaero din siya. Halos buwan-buwan ko siyang nahuhuli sa panloloko. Magsusorry siya, magbabago ng konti, pero ilang araw lang, balik na naman. Pinipilit kong maging matatag para sa mga anak ko, para buo ang pamilya namin. Hanggang nitong 2025, nagbago ang lahat. Nakilala ko muli ang aking unang pag-ibig. Siya ang taong hindi ko nakasara ang kabanata noon. Dahil bigla siyang nawala nang mag-abroad. Hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong magpaalam ng maayos. At ngayon, byudo na siya. Nagkita kami, nagkamustahan, nagbigayan ng Facebook account, hanggang sa araw-araw na kamustahan, ay nauwi sa mas malalim na koneksyon. Alam naming pareho na may spark pa rin. Nung muling nagkita kami, isang halik lang ang nangyari. Pero may nakakita. At syempre, kumalat ang chismis sa aming barangay. Nakarating sa asawa ko yun. At tulad ng dati, hindi na ako nagtaka. Binugbog na naman niya ako. Ang pinagkaiba lang ngayon, ang mga anak ko, hindi na sila nananahimik. Ang panganay kong lalaki, diretso na niyang sinabi sa akin, "Ma, iwan mo na si Papa. Tama na. Hindi mo deserve yan." Pero kahit sinasaktan ako, pinili kong huwag sirain ang pamilya ko. Naniwala akong mas mahalaga na buo kami kahit ako ang durog. Sa kabilang banda, hindi natapos ang lahat doon. Nagtuloy ang komunikasyon namin ng aking unang pag-ibig. Alam niyang dinaranas ko. Hanggang isang araw, sinabi niya sa akin, "Sumama ka na lang sa akin sa abroad. Magsimula tayo ulit." Dala ko ang kaunting gamit. Nakita kami. Pumasok kami sa isang motel. Doon, nahulog ako. May nangyari sa amin. Pero pagkatapos ng ilang oras, habang nakahiga ako sa tabi niya, tinanong ko ang sarili ko, ito ba ang tamang piliin? Ang sarap ng pakiramdam na mahal ka. Pero kaya ko bang talikuran ang mga anak ko? Umuwi ako. Bit-bit ang bigat ng desisyong pinili ko. Pagdating ko, 5 oras akong nawala. Wala nang tanong, binugbog na naman ako. Pero alam mo,
Sa puntong yon, hindi na ako umiyak. Hindi na ako nagsumbong. Wala na akong maramdaman. Dahil sa isip ko, ginawa ko ang lahat. Kahit nagkamali ako, pinili ko pa rin ang pamilya ko. Pero bakit ako ang kailangang paulit-ulit na masaktan? Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Hindi ko alam kung kailan ako bibitaw. Pero ang alam ko, hindi ako masamang tao. Oo, nagkamali ako. Pero sa kabila ng sakit, pinili ko pa rin silang buuin. Sana, isang araw, makalaya rin ako. Sana, isang araw, may maramdaman ulit akong pagmamahal mula sa sarili ko. Magandang araw sa iyo, Mara. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Hindi madali ang pinagdadaanan mo. At saludo ako sa tibay ng loob mo bilang isang ina, asawa, at babae. Habang binabasa ko ang sulat mo, ramdam ko ang bigat ng sakit at sakripisyo mo. Alam kong ginawa mo ang lahat para manatiling buo ang pamilya mo. Pinili mong manatili kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Hindi lahat kayang gawin yan. Napakatapang mo. Mara, gusto kong malaman mo ito. Hindi mo kasalanan ang magmahal. At lalong hindi mo kasalanan ang magkamali. Ang totoo, ikaw ay isang taong sobrang nagmahal. Hanggang sa nakalimutan mo na kung paano mahalin ang sarili mo. Hindi mo kailangang manatili sa lugar na paulit-ulit kang sinasaktan. Hindi iyon ang pagmamahal. Hindi iyon pamilya na may respeto. At hindi mo kailangang piliin ang sakit para lang masabing buo kayo. Dahil ang tunay na pamilya, may pagmamahal at paggalang. Hindi pananakit at panloloko. Ang sinabi ng anak mo ay totoo. Hindi mo deserve yan. At ang pagmamahal na hinahanap mo, magsisimula yan sa sarili mo. Kapag natutunan mong unahin at respetuhin ang sarili mo, darating ang panahon, mararamdaman mong buo ka, kahit wala kang kasama. Kung sakaling dumating ang araw na handa ka ng humiwalay sa sakit, sana malaman mong may mga taong handang tumulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa. May pag-asa pa at may bagong simula pa para sa'yo. Mara, ikaw ay mahalaga. Karapat-dapat kang respetuhin, mahalin at ipaglaban. Hindi lamang ng iba, kundi lalo na ng sarili mo. Ingat ka palagi. At nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Kung naantig ang puso mo, paki-subscribe ang aming channel at huwag niyo rin kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang kwentong ito. Kung nais mong ibahagi ang iyong istorya, maaari kang mag-send sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.